Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong pasabog. Itong pagbisto ni Pebbles dito kay GMA, dito kay Gloria Macapagal Arroyo na umano mayroon tong mga operation na pababain itong current Speaker of the House, no, na si Speaker Bogie D. At ipapalit mismo siya, itong si GMA. Alam nyo ba mga ka-Wonder kung anong mangyayari kay PBBM? In case na mapalitan ng Speaker of the House at siya mismo ang ipapalit na kilalang alay ni Sara Duterte? Wonder Vlogcaster. So magandang araw muli mga ka-Wonder. Yun nga no, itong pasabog ni Pebbles sa kanyang Facebook, naka-post ito no. Sabi niya ron, "Wait lang po, ang daming pasabog, ha ha ha. Bakit sa akin sila nagme-message? Gloria Arroyo, naku lagot ka sa akin, akala mo ha? Dapat gumalaw ang palasyo dahil may operation pababain si Speaker Bogie D. Ipalit si GMA. Gumagalaw na si Ohanay. Apakawalang hiya mo, ang bait ni PBBM at FL sa'yo. Nataranta ka pala sa post ko, tanggalin lahat ng inupo ni GMA." Yun po ang post ni Pebbles. Bongbong Marcos tinag niya, no? "Mr. President, tanggalin mo lahat ng inupo ni Domonita Pashnea." Chururut. So yun po ang pasabog niya at good thing, no? Ay nabisto ito. Yung mga galamay ni Sara ay unti-unting kumikilos, no? Bakit kaya ganito tong si Gloria sa kabila ng kabaitan sa kanya ni PBBM, mga ka-Wonder? Alam na natin ang background ni Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na tayo magtataka, no? This is real talk and this is based on her past experience. Dahil alam na natin na itong si Gloria ay na-involve, no, sa numerous high-profile controversies, allegations, and legal cases. Both during and after her presidency, 2001 hanggang 2010. Goodness. Yung mga Hello Garci niya, natatandaan niyo ba yon? Yung mga pagtawag niya sa isang COMELEC chairman na si Virgilio Garciliano. No? Bagamat hindi niya inamin doon na nandaya siya, pero inamin niya na tumawag siya dito kay Virgilio Garciliano. Kaya nga ang tawag dyan sikat na sikat. Hello Garci Scandal noong 2005. Hello. At yung kina-involve niya rin dito, no? Dito sa National Broadband Network, yung NBN ZTE deal noong 2007, ano? Meron ditong $329 million contract yung China ZTE Corporation. At pinaniniwala ang meron itong overpriced at kickbacks for government officials, including her husband. So grabe, yung deal na yun was eventually scrapped, no? And then yung fertilizer fund scam noong 2004, naakusahan siya, no, of diverting 728 million peso in agricultural fund, no? Itong fertilizer para sa farmer. At sa kanyang 2004 election, nagkaroon ng campaign to buy votes. Grabe mga ka-Wonder. Kaya hindi ka magtataka kung ba't nagagawa niya ito kung totoo man itong sinasabi ni Pebbles. The Ombudsman later dismissed the case against Arroyo due to insufficiency of evidence. Although ito mga allegation lang ito, no? Ito po yung mga kontrobersya. At dito, na-dismiss siya dahil kakulangan ng ebidensya. Meron pa, itong PCSO, no? Itong fund misuse. No? Pagkatapos niya sa kanyang termino bilang presidente, ay naaresto siya sa misusing 366 million of PCSO intelligent funds. Talaga yung mga intelligent funds na yan, no? Yung mga confidential na yan. This was actually intended for charitable purposes. Meron pa yung Maalampaya fund scam. Si Arroyo at other official niya ay humarap sa kasong plunder charges, no? Alleged diversion 900 million. Grabe ang laki. From Maalampaya Natural Gas Fund. Yung pondo, yung fund ng galing sa Maalampaya, na ito po ay para sa biktima ng typhoon noong 2009 into fake, grabe, non-government organization. At may mga legal status pa rito na mga pinag-uusapan na hindi natin pag-uusapan dahil makakain yung oras natin dyan sa kanya.
So good thing na pasabog nito ni Pebbles. Bakit? Kasi kung hindi, baka huli na ang lahat. Ngayon, bakit pinagtutulakan nila si GMA na maging Speaker of the House? Bakit? Dahil kung makaupo itong si Gloria sa pagiging Speaker of the House, ay napakalakas niya sa pagkokontrol ng impeachment, mga ka-wonder. Alam na natin na si Sara ay i-impeach at bubuksan yan sa February. At mautak nilang gagawin, uunahan nila sa January na i-impeach PBBM. At alam natin ang impeachment ay nagsisimula sa Congress. So yung ano pa ang makokontrol niya, legislative agenda, budget flow, yung leadership ng 300 plus na representatives, no? So posibleng mga rason, babalik sa kapangyarihan ni Arroyo. Alam na natin na kapag siya ay naging Speaker of the House, magiging malakas ang kanyang political condition at makakabuo siya ng kanyang bagong alyansa, no, laban sa Marcos camp o kahit kanino pa. Kaya yung mga dilaw dyan at iba pang mga kulay, wag nyo isang bahala ito. Dahil ito ay kanyang binibuild at gagawin nila. Ngayon pa lang na nakapwesto pa ang presidente, meron na silang mga planong ginagawa na para mawala sa forma ang ating Pangulo, mga ka-wonder. Dahil mga ka-wonder, dagdag din natin dyan na kapag siya ay naging Speaker of the House, magkakaroon siya, no, ng kapangyarihan na payagan yung impeachment ni PBBM at harangin yung impeachment ni Sara. Yan po ang pwedeng magawa ng Speaker of the House. At pwede rin siyang magtawag ng investigasyon laban sa administrasyon. Na parang naglagay, kumbaga, ang isang administrasyon ng pain in the neck. Although they are separate entities with equal power, mga ka-wonder. No? Pero gayon pa man, dapat pigilan na yan dahil paalisin nga nila itong current Speaker of the House na si Bogie D. At kung makabuo nga siya at meron na siyang grupo dyan na sapat na ng mga anti-Marcos, ay pasok na dyan of course sila Barsaga at ilang mga Duterte at kung sino-sino pa na against kay Marcos, maaari niya itong gawing sandata upang i-pressure ang Pangulo. At kapag bumaliktad itong house, itong majority dyan, maaring maging natural, maging strategic ito para sa side ng mga Duterte. Dahil ito na nga si GMA, ang Speaker of the House, meron na siyang kapangyarihan. At meron din siyang kapangyarihan, mga ka-wonder, to protect her own allies. At alam nyo na kung sino yung mga yon. Na halimbawa, may mga ongoing cases, inquiries, political threats, ang pagiging speaker ay shield laban sa political retaliation. Ganyan po kakapangyarihan ang Speaker of the House. Kaya siguro sana, no, kung hindi naman involved talaga itong si Martin Romualdez, bakit hindi nila ibalik si Speaker dyan? At maari din niyang kontrolin, mga ka-wonder, itong mga investigatory committees na nag-iimbestiga laban dyan kay Sara Duterte. Kaya hindi dapat pwedeng makaupo itong si GMA, mga ka-wonder. Huwag mong subukan. At of course, alam na natin na itong si Gloria Macapagal Arroyo, she's been known supporter ng parliamentary government. Gusto rin naman natin yan, mga ka-wonder, kung gustong gawin Prime Minister si PBBM. Pero dapat hindi sa kamay niya. Kasi alam nyo na, yung kapangyarihan niya dyan na maka-impluensya, mga ka-wonder, dyan sa Chacha. Dahil kung siya ang makaupo dyan, siya ang maglulunsad niyang Chacha na parliamentary, maari siyang maging Prime Minister, mga ka-wonder. At maari niyang ilagay dyan sa setup na wala ng presidente, Prime Minister lang. Kasi dahil depende nga sa bansa kung pwede silang maglagay ng presidente at Prime Minister at magkahiwalay po ang task ng dalawa. Paano kung gusto niya Prime Minister lang? Dahil mas makapangyarihan ng Prime Minister, mga ka-wonder, kaysa Speaker of the House. At kung mangyari yan, makaupo siya, mga ka-wonder, tagilid ang mga loyalist. Tagilid ang administrasyon. Bakit? Kasi magkakaroon ng malaking shift sa power dynamics. Ang Marcos Jr. administration ay magiging dependent sa House leadership, mga ka-wonder. At yung mga economic, no, at saka yung mga political bills ng Malacanang ay maaaring ma-delay. At maari nga, no, ang posibilidad dahil sa political pressure or impeachment moves na pwede lang gawin kay PBBM, dahil hawak niya ang majority, kaya nga ikokontrolin niya dahil meron siyang kapangyarihan na i-accept yung impeachment complaints para diyan kay PBBM at harangin yung kay Sara. At bilang bottom line, mga ka-wonder, itong neutral natin na based sa facts and political logic,
Hindi naman sinasabi natin na si PBBM talaga ang target para ma-impeach. Pero in real talk mga ka-wonder, ano ang pwedeng mangyari? Realistically, posible kung may sapat na Congress members na anti-Marcos, pwede na siyang i-impeach dyan sa Congress and then papasa naman dito para ilitisin dyan sa Senado na meron din diyang ilan na mga kaalyado nila mga ka-wonder. At kung ang Duterte Block nga at itong GMA Block ay magsanib muli, alam na natin na itong speakership niya ay magbubukas ng palaking pagbabago sa political landscape. Hindi dahil dun sa mga kontrobersyang kinaharap niya gaya ng Hello Garcia, kundi yung mga long-term influence and ally network niya, yung mga alyansa niya mga ka-wonder. So yan po ang panganib na dapat harangan. Kaya nga nanawagan si Pebbles na palisin yung kanyang mga kaalyado dyan sa Kongreso at harangan ito. Napakabait daw ng Pangulo at ni First Lady sa kanya. Pero wala ka nang magagawa. Depende talaga yan sa katangian ng isang tao. Well, time will come in God's time, in God's judgment. Lahat haharap sa kanya at hahatulan. Pupunta sa langit o impyerno yung masasama. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Please comment down below your opinion kung meron kang suggestion o saloobin na hindi ko pa alam. At ganun din, please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And of course, please share this video para malaman nila yung pinag-usapan nating pag-expose ni Pebbles dito kay GMA bilang maging Speaker of the House. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless!